Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan naman po natin, ito sumagot na si Senator Bongo dun sa mga aligasyon ni Trillanes na sinasabing sangkot daw sa corruption itong si Senator Bongo ng mga panahon na mayor pa raw ng Davao itong si Pangulong Duterte dahil pinaburan daw yung mga kamag-anak niya doon sa mga project daw na ginawa ng nung mayor pa si Pangulong Duterte. So panoorin po natin tong mga reaksyon ni Senator Bongo, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Ring itinanggi ni Senator Bongo ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa isinampang reklamong pandarambong o plunder ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Katwiran ni Trillanes, pinili niyang magsampa ng reklamo sa DOJ sa halip na sa Ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ. Hindi. Kaya niya dyan ipinail sa DOJ at hindi sa Ombudsman, kasi sa Ombudsman, i-dismiss lang yan. Kasi wala namang binigay na report ang COA na sinasabing nagkaroon ng korupsyon nung time na ay sa mga project na yan dun sa Davao nung panahon pa ni Pangulong Duterte nung siya pa mayor pa. So wala namang report ang COA na nagkaroon daw ng korupsyon diyan sa mga project na yan. Kasi kung meron, isasampayan ng COA eh. Kung may nakita silang may nakita silang mali, may nakita sila diyang mga sabihin natin korupsyon, so ipapile nila yan. Tandaan nyo, ang Davao hindi naman niya solid na Duterte na sasabihin na wala nang kukontra. Meron pa rin kukontra dyan pag may nakita silang korupsyon pagdating dyan sa mga project na yan. So bakit sa DOJ nag-file itong si Trillanes? Kasi gagamitin niya yung administrasyon para labanan yung mga Duterte. Dahil alam niya na mainit ang mga Marcos sa mga Duterte ngayon. So kaya niya ginamit ang DOJ dahil si Boying Remulla under ni Bongbong Marcos. So diyan pwedeng mabigyan ng bigat yung mga basurang nahukay niya sa COA. Isipin niyo yung ebidensya niya galing mismo sa COA. Ang COA naman hindi nagreklamo sa Ombudsman dahil wala silang nakitang sign na mayroong korupsyon o nagkaroon ng discrepancy kung ano man na pagkakamali doon sa sinasabing mga project na inaward daw doon sa kamag-anak ni Senator Bongo. So kahit niya doon sa DOJ, kasi pwedeng utusan ni Bongbong Marcos, kaya niya ginagamit yung administrasyon dahil pwedeng utusan ni Bongbong Marcos ang DOJ na kumbaga magkalkal pa ng mga ebidensya para mabigyan ng supporting yung mga ipapile na kaso ni Trillanes. So parang lumalabas nga dito nagiging manggagamit, parang ganun ba? Yun yung sinasabi nila na parang manggagamit na tong si Trillanes, gumagamit na siya ng mga ganung taktika. So pero masasabi natin gumagamit na rin ng utak kahit paano itong si Trillanes dahil kung alam niya na hindi uubra sa Ombudsman, gagamitin niya yung DOJ na sinasabi niya na may jurisdiction din daw yung DOJ. Pero sa pagkakaalam ko, ang jurisdiction kasi ng DOJ, kapag criminal case, tulad nung kay Bantag na sinasabi na siya yung mastermind doon sa pagpatay doon sa kay Percy Lapid Percy Lapid pala, sorry. Pagpatay doon kay Percy Lapid. So, criminal case yung kaya sa DOJ. Tapos magsasampa na lang sila ng panibagong kaso sa Ombudsman dahil may mga corruption daw na nangyayari doon sa Bilibid. So, hiwalay yung kaso. Kagaya rin kay Tebes, bakit hindi sila nag-file ng kaso sa Ombudsman? Kasi criminal case din po yun. Dahil tinuturo daw nila na si Tebes daw yung mastermind doon sa pagpatay kay Governor Digamo. So, ibang kaso na nung kaso uli, yung ipinail kay Tebes sa Ombudsman pagdating sa mga illegal gambling. Kasi yun, kumbaga corruption na yon, hindi na yung part ng criminal case. So dito
hindi natin alam kung pwedeng tanggapin ng DOJ. Pero siyempre, gaya nga sinabi ko, under kasi na administrasyon yan, pwedeng gawang ng paraan yan, pwedeng imekos-mekos yan. Kaya dyan pinilit ni Trillanes. Kasi alam niya, dismiss yan sa ombudsman dahil walang nakarating na reklamo mula sa COA papuntang ombudsman dun sa sinasampang niyang kaso. Sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Sa plunder complaint ni Trillanes, sinabi nito na mahigit umano sa 100 proyekto na nagkakahalaga ng 6.6 billion peso. Isipin nyo, 106 na project. Ibig sabihin niyan, hindi nakita ng COA na may problema sa 106 na yan. At hindi rin nagtaka yung ombudsman na, oy, teka lang, ang daming project niya, wala kayo nakitang problema. Diba, doon pala makikita niyo na agad na na mukhang may problema rito si Trillanes. Kaya niya doon dinala sa ombudsman. Hindi niya nakitaan, sa DOJ. Hindi niya makitaan na pwedeng lumusot to sa ombudsman, kaya dadalhin niya sa DOJ na baka pwedeng lumusot. Gagamitin niya yung administrasyon ni Marcos, parang magpapalakas siguro siya dito, medyo sisip-sip ng kaunti. Kay Marcos siya didikit, para baka sakali nga naman na hugutin siya, ipasok siya sa senatorial slate, iwanan niya yung pagtakbong bilang mayor ng Caloocan. Kaya gagamitin niya yung Marcos administration dahil alam niya na may hudwaan yung mga Duterte, especially si Pangulong Duterte, saka si Bongbong Marcos, medyo nagbabanatan ngayon yan. So, pwede niyang gagamitin yun ni Trillanes. So, kaya niya sa ombudsman na pwede niyang sabihin or pwedeng isipin ng administrasyon na, ito na yung pagkakataon na bumanat tayo kay Duterte since hindi naman tayo yung nag-file. Hindi tayo, kumbaga, hugas kamay tayo dyan. Pwede natin dikdikin yan. So, yun yung nasa isip siguro ni Trillanes. Ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ni Senator Go. Ang dating Pangulo at ang mambabatas niya ang nag-facilitate nito. Dagdag pa ni Trillanes, malinaw ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ni Go. Tiwala si Trillanes na malakas ang kanyang reklamo. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Pero sagot naman ni Go, kung nakinabang-an niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit o COA ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Correct. Diba? I-audit yan ng COA eh. Kaya ang Commission on Audit i-audit yan kung tama ba yung pag-award, yung paggastos, yung paggawa ng project na yon. Sila yung mag-audit. Ngayon, kung may nakita silang mali dyan, isasampa nila yung kaso sa ombudsman. Isipin nyo, 106 project na sinasabi ni Trillanes. Ibig sabihin ba nyo, lahat yun? Hindi nakit. Kumbaga, may na-miss out doon ang COA. Diba parang napaka-imposible naman yun? Alam nyo ba yung COA isa sa pinakikinakatakutan niya ng mga government employee? Kahit nga sa private company, isa yan sa kinakatakutan departamento, yung audit. Dahil dyan, may mawala lang dyan na piso, hindi lang magbalanse yan. Pwede ka nang masuspend, pwede ka nang mawala sa trabaho kapag nakitaan ka dyan ng pagkakamali pagdating sa audit. Diba? Kaya ganun kahigpit yung audit. Tapos sasabihin ni Trillanes na nagkaroon ng pinaburan daw, nagkaroon ng sabihin natin ng korupsyon na hindi nakita ng audit kaya hindi pinasa sa ombudsman. Medyo nakakapagtaka lang, di ba? Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon ni Trillanes at ni-recycle na noong 2021. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit na ang 2025 elections. Dante Amento, UNTV. Bilhin nyo 2018 ba? Yung 2018, tingnan natin yung nag-iingay lang. So, 2018 pa pala, unang inilabas niya ni Trillanes. 2018 niya na hinukay yung basura na yan, tapos ngayong 2021, ni-recycle niya. So, siguro hinugasan niya yung basura para hindi umamoy,
At yun ngayon yung ipipresenta niya. Siguro pinresenta niya na dati sa ombudsman yan, naligwak, dinismiss. Kaya ginawa niya ngayon, sa DOJ niya isasampa. So dahil hinugasan niya yung basura na wala yung amoy, so kung hindi mapapansin, hindi maaamoy ng DOJ yan, baka kagatin nga naman. Kaya nagbabaka sakali si Trillanes. So halatang halata na talagang nag-iingay lang itong si Trillanes dahil nga papalapit ni election. Next year na yan eh. So, hindi pa niya sigurado kung tatakbo talaga siyang mayor. Kasi titingnan niya muna rin sa Caloocan eh. Eh baka nga naman isinusuka na siya ng Caloocan. So, sayang lang yung pagtakbo niya ron. Hindi pa siya kikita. Eh kung sa senador siya tatakbo doon, sa pagiging senador siya tatakbo, eh baka may magpondo sa kanya. Eh, hindi niya gamitin lahat ng pondong ibibigay sa kanya para sa pagtakbo sa senador. Kumita pa siya. Diba? Kasi meron, kumbaga, yung ibang politiko ganun talaga ginagawa eh. Kumbaga hindi nila inuubos yung campaign funds nila na dinonate. So isinusube. Totoo naman yan. May politiko tayong narinig umamin sa ganyan, di ba? Na talagang hindi niya sinusole. Si Isko, di ba? Aminado siya dyan. Which is wala naman bawal doon. Pero yun nga, kita is kita pa rin. Income is income. So ganun siguro yung yun yung sinasabi nila na plano daw ni Trillanes. So kumbaga gumagamit pa siya ng konting utak dito na babasahin niya muna yung sitwasyon sa Caloocan. Kung maramdaman niya na sinusukan na siya ron at hindi siya mananalo, eh susubukan niya na sa senador. Kasi baka nga naman kunin siya ng administrasyon ng Unit Team 2.0 or pwede siyang kunin ng Liberal Party. Ngayon, kung hindi siya kunin ng dalawang yun, eh andyan naman daw yung Makabayan Black, baka sakali kunin siya. Eh syempre, natatakot tong mga to, baka bilangan naman mga gat. Sabi nga nila attack dog nga daw to ngayon ng administrasyon. So baka nga naman mga gat. So hintayin natin kung ano yung magiging sagot dito ni Trillanes sa mga sinabi ni Senator Bongo. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.